aral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay ang ating communion service. At gusto ko ikwento sa inyo yung isang pastor na nakakita siya nung siya ay nandoon sa California, na nandun siya sa malapit sa simbahan ng, sa malaking simbahan na pinanggalingan natin. Naintindihan yung sabihin? Hindi ko na babanggitin dito. Yung simbahan na pinanggalingan natin, nandun sa harapan. Isang bata, nagbebenta siya ng rosaryo. Hindi yung misis ko, ha? Rosaryo rin kasi misis ko. Nagbebenta siya ng rosaryo. Tapos iba naman yung pendant, yung cross. Sabi ng bata, nung nagbebenta siya, nakuha kasi yung attention ng pastor doon sa paraan ng pagbebenta ng bata. So sabi niya, yung pagbebenta ng bata, sabi niya, cheap crosses, cheap crosses. Kumbaga nag-aalok siya, mga murang mga krus, murang mga krus. Sabi ng pastor, doon sumusulat niyang binasa ko na yan. Sabi niya, meron ba talagang cheap na cross? Meron ba talagang mumurahin na krus? Alam niyo po, pag-uusapan natin ngayong hapon ay the misunderstood cost of the cross. Yun po pag-uusapan na rin, the misunderstood cost of the cross. So ito po yung gusto ko maintindihan ninyo kasi what we all know about the cross is that Jesus died, He saved us, He redeemed us. Yun ang alam natin. That's why we don't value the cross of Christ. Ang pag-uusapan natin ngayon yun, bakit hindi ito maintindihan? Hindi ba ito matagal na akong Christian na iintindihan ko na yan? Let's see. Kasi kung naiintindihan mo yung cost ng cross, dapat naiintindihan mo ang ministry. Dapat naiintindihan mo ang pagiging Kristiyano mo. Dapat naiintindihan mo bakit ka nasa church na ito at bakit ka halimbawa ay bilang Kristiyano ay ginagawa mo mga bagay na dapat asahan sa'yo bilang Kristiyano. Ulitin ko nga, pag-usapan natin the misunderstood cost of the cross. Yung po hindi maintindihan na halaga ng krus. So, let's go to the Bible, the Scripture. Puntahan po natin yung next slide. At pakita natin dito yung mga talata na kung saan ang ating Panginoong Jesus sa Matthew kasi yan, chapter 27. Dito makikita ninyo na kung paano si Kristo ay ipinako. Bago siya ipinako, pinaghalinhanan muna sila ng Pilato at kung sino-sino, tumala siya ng mga hirap, latigo, etc. Tapos hanggang sa nakarating na nga siya doon sa kung tawagin ay bundok ng Golgotha. Now, I want you to see this, chapter 27, verse 27 hanggang 37. Ulit ha. Matthew 27, verse 27 hanggang 37. Babasahin natin ngayon. Chapter 27 sa NIV starts sa verse 27. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. So siya ngayon ay dinala sa tinatawag ng praetorium. Anong ginawa nila dito? Kasama yung mga kasundaluhan, mga Roman soldiers na humuli kay Jesus. They stripped him and put a scarlet robe on him. Yung kanyang suot na parang damit ay nagkagula-gulahin, nagkapunit-punit. Sabi nito, they stripped him and put a scarlet robe on him and then twisted together a crown of thorns. Gumawa sila ng koronang tinik. Tinik siya na ipinorma nila korona. So, sabi ito ng Bible, then twisted together a crown of thorns and set it on his head, inilagay sa kanyang ulunan. They put a staff in his right hand. Alam niyo yung staff na yan, ito parang sa tambo. Nakita na kayo ng walis tambo. Nakita na kayo. Yung kasing tambo na puno, ay pag nabali kasi yun, ay madali lang. Para sa isang nalipis na kawayan. Nalit lang. Ganun ang tsura ng tambo. Ngayon sabi rito, pinaghawak siya, no? Pero yun ay nagpapakita ng weakness. Ang tambo ay nagpapakita ng weakness. Yung staff na sinasabi rito, meron siyang hawak na parang tukod. Habang siya may corona tinik. Sabi rito ng Bible, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. At niluhod-luhuran, kunyari ay ginagalang nila si Jesus, niluhod-luhuran. They knelt and mocked him. At sabi nila, Hail, King of the Jews! Sabi niya, purihin ang hari ng mga Hudyo. They said, tapos they spit on him, dinuraan nila si Jesus.
They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. Kinuha yung tambunan at ipinampo sa ulo niya ng paulit-ulit. Wala pa siya sa krus niya. Hinadala pa lang siya doon sa bundok ng Golgotha. After they had mocked him, pagkatapos siyang limakin, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. At saka ngayon dinala siya papunta doon sa lugar kung saan siya ay papako. Now, nung palabas na sila, as they were going out, they met a man named Cyrene, sabi nito, Simon of Cyrene, kung tawagin niya. And they forced him to carry the cross. At pagkatapos, they came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. And sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. So, nilagyan nila ng pang-iinsulto. Pang-iinsulto yung plano nila, nilagay this is Jesus, nakalagay, parang may placard sa taas, pinako nila, nakalagay doon, this is Jesus, the King of the Jews. Yung na nakasulat. Now, unknowingly, sa ala nila, hindi totoo yun. Pero talaga mas ari talaga siya ng mga Diyos. Kaya ko lang ito gustong ipakita. Para makita ninyo na paano siya ipinako. At doon siya nakapako na ano ang mga nangyari. Kasi, ang alam lang natin kay Jesus, when Jesus died at the cross, He just redeemed us. And the story stopped there at the cross. Well, in reality, the only reason why you're still alive is because of the cross. Pag pinag-usapan niyo yung katotohanan, kaya patuloy tayo nabubuhay, bakit meron ka pang lakas, sa nanggagaling ang lahat ng meron ka, it's because of the cross. Why there is healing? Because of the cross. Why God is providing you with all your needs? Because of the cross. Why the Lord is blessing your family? It's because of the cross. So may nagtanong, bakit hindi ito naiintindihan ng maraming tao? So, tayo manalangin. Let's bow our heads. Let's invite the Holy Spirit to be with us sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Father, we are so thankful ngayon pong hapon na kami ay dinala mo rito sa inyong bahay sambahan. Ang aking pong panalangin, Panginoon, buksan niyo ang aming puso, ang aming isipan, bigyan niyo kami ng malalim na interes sa pakikinig ng iyong mga salita. At kami po, Panginoon, bilang mga anak mo, ay mangusap kayo sa amin. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, tunay na kahulugan na hindi maunawa ang krus na dinala ng aming Panginoong Hesus. Kaya sa oras mo ito, Panginoon, kami po humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, everything that we have said and done. Lahat, Panginoon, ng aming naisip na hindi naging kaluguran sa iyo, hinihingi po namin ng tawad sa oras nito. Forgive us, Lord, from everything, or any iniquity that you can see in us. Lord, we are willing for them to be removed and be forgiven by you. Salamat, Panginoon Diyos. Bless each one of us. Bless your church. Speak to us and move within us. Salamat po. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, palakpak para kay Lord. So, napunta po tayo sa ating pag-aaral. Punta po natin yung ating next slide. Yan. So, ito yung ating theme, the misunderstood cause of the cross. Ang hindi maintindihan o maunawaan na halaga na tinatawag natin na krus ni Kristo. Puntahan po natin yung number 1. Let's go directly to that. Ito, in front of the cross, kasi bago natin basahin yan, nung siya'y nakabayubay na sa krus, makakakita kayo rito ng panlilibak harap-harapan. Ito yung paglilibak sa kanya na harap-harapan. Siya ay ibinilang sa mga kriminal. Kasama siyang ipinako kalinya ng mga kriminal. 2 rebels were crucified with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads. Kung mga lahat na dumadaan, nililibak siya. Harap-harap niya. At sabihin ko ng Bible, ang kanilang mga pag-iinsulto sinasabi, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself.
Ikaw na nagsasabi na yung gigibain ang templo ito sa loob ng 3 araw. Ang sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili. Come down from the cross if you are the Son of God. Bumaba ka sa cross kung ikaw talaga yan. So, in front of the cross was, i-click lang ulit. In front of the cross was mockery. Gusto ko naiintindihan niyo. In front of the cross was mockery. Panglilimaw. If Jesus experienced this, we will experience it too. Kung dinanas ni Lord ang libakin ng harap-harapan, pwede rin mangyari yan sa kanyang mga anak. At kung titignan nyo ito, sabi ng Bible, ano kanyang mga dinanas? Pang-iinstruto. Malinaw naman talaga na alam ni Lord na kaya siya bumaba dito sa lupa upang tuparin ang kalooban ng aking Ama at tubusin ang kasalanan ng salibutan at kayong lahat ay napunta sa langit. Bakit? Sapagkat ang aling unang mga magulang ay nagkasala. At walang matuwid, wala kahit isa, lahat papunta na impyerno. So, because of God's love for us, He sent His only one and begotten Son. Na lahat ng sasampalataya dyan sa krus na yan na pinagpakuhan ni Jesus, hindi na mapapahangak, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Malinaw kay Jesus yun, pero hindi malinaw doon sa kanyang mga tinutubos. Hindi malinaw doon sa mga Roman soldiers. Hindi malinaw doon sa mga chief priests. Ininsulto pa siya ng harap-harapan. Kaya kung gusto ko itong pakita sa inyo, kapag kayo nakaranas ng insults, harap-harapan, before you experience it, Jesus already did. Sino ba tayo? Kung ano dinanas ng ating Panginoon, pwede rin natin danasin. So dito sabi ng Bible, they heard insults of Him, shaking their heads, at ito matindi. You, sabi niya, you are going to destroy the temple and build it in 3 days. Save yourself! Ang nakikita nila yung nakabayubay na Jesus na nagsasabing, yung kanyang templo, kasi alam niyo yung templo, pero hindi literal, at tinutukoy niya dyan yung kanyang katawan. Mababasa ninyo, kasama yung mga lagat sa mga nakarang kapitulo na sinabi ni Jesus. Sabi niya na, wasakin niyo ang templo ito. At ibabalik ko ito sa loob ng 3 araw. He was saying about himself. Pag nawasak yung kanyang katawan, pag namatay siya, after 3 days, siya muli mabubuhay. Hindi ulit yun naintindihan ng mga Pariseo. Ang akala nila, literal na building yun. O akala ko ba yung templo? Eh kaya mong ibalik. Eh ngayon nandiyan ka sa krus, bumaba ka dyan. Ang yabang mo, parang gano'n ang dating nila. Jesus. Pero gusto ko makita niyo, lahat yan ay mockery. Lahat yan ay tiniis ni Lord. Yan ay panlilibang ng harap-harap. Habang siya'y nakabayubang, alam natin ang kwento nung nasa kaliwa at kanan niya ng mga kriminal. Alam natin ang kwento. At alam din natin kung paano siya ginsot. At alam din natin, pati mga chief priest, yung alam mismo kautusan, kasama sila at kakutsada sila sa pagkakatapang kay Kristo. Napunta natin next slide. Ito yung mga chief priest. Calm down! Ganyan ang challenge nila. In the same the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. Kasi nyo, even those who know the Bible mock Jesus. Kaya kamisan makakaranas ka rin ng gano'n. Kahit mga tao kung nakakaalam din ng Biblia, pwede rin sila magamit para tayong na-insulto. Dito gusto ko lang ipakita sa inyo. They are chief priests. They're very much knowledgeable in terms of the law. Alam nila yung kautusan. Alam nila mayroon talagang Mesiyas. Alam nila yun. Pero nung nandiyan yung Mesiyas at ito na tutubusin na tayo, iniinsulto nila. Ano bang ginawa ng Mesiyas? Sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang tubusin tayo sa limutan. Ganun pa rin. Habang sumusunod sila sa kalooban ng Ama, maraming mag-iinsulto sa iyo na pwede rin matagalan dahil si Kristo natagalan niya. Amen. Palakpakan natin sila. The elders mocked him. Kumbaga ito ay hindi mo parang hirap i-take. Kasi they know the Bible. They know the Scripture. They know the law. Alam nila may sisilan na lang magligtas. Instead na
Dapat, kung naiintindihan na, dapat masaya sila, may tagapagligtas sa libutan. Hindi nga nila naiintindihan. Misunderstood ang cross. Now, darating pangalawa. Let's go to the second main point. Kanina, in front of the cross. In front, harapan. In front of the cross, at sabi natin, there was mockery. Ngayon, in the middle, sa gitna. Yung kaloob-looban na damdamin ni Kristo. Pakikulo. In the middle of the cross was misery. May misery sa loob. Pag sinabing misery, extreme grief and sorrow. Sobrang sorrow ang nararamdaman niya ni Jesus. Why? If you only know that I'm here to save you all, you will not do this to me. Hindi niyo ako insultuhin. Hindi niyo ako pahihirapan na kayo. Hindi niyo ako ipapalo sa krus. If you only know. Now, pag-aralan natin, why there was a misery? Bakit merong matinding damdamin na parang miserable yung kalooban ni Lord? Why? First, let's go to the disciples. Ano nangyari kay Judas? There was a betrayal. Kaya nga siya nahuli kasi nga, binitray siya. Pinagkanulo siya. So, pinagkanulo siya halagang 30 pieces of silver. There was greediness. People will tend to betray you because of greediness. May mga tao na dahil sa kasakiman, ikaw ay ibibitray. Dito, kita-kita namin, masama dyan ang loob ni Lord. Nasaktan siya dyan. Why? Who was Judas? Judas, ang kanilang treasurer. Alam niya mga plano. Pero ang ginawa niya, ibinenta niya si Jesus for 30 pieces of silver. Ano ba? There was denial. Pagkatapos ng betrayal was a denial. Pinuli siya. Nung pagkahuli siya, sundan siya ng mga alagad. At isa nga si Pedro. Sabi sa kanya ng mga tao, di ba kasamaan mo ang tao na to? Hindi ko nakikilala ang tao niya. Tuloy pa rin siya sa pagsunod. May nakakilala ulit sa kanya. Di ba kasamaan mo ang tao niya? Sabi niya, mamatay man ako, hindi ko kilala ang tao niya. At alam natin yung sumunod na pangyayari. Yung kanyang third denial, yung pangatlo niyang denial. Ang sabi niya, di ba kasama ka rin ng Jesus na yan? Mamatay man ako, sinusumpa ko. Grabe, yung degree ng kanyang denial, pag hindi. Hindi kilala, mamatay man ako, isinusumpa ko. Ilan sa akin ang ganyan? Dito sabi ng Bible, there was misery in the heart of Jesus. Ilang beses mo na i-deny ang iyong values. As a Christian, people know you're a Christian, but your values, you compromise your values. That is one of those things that makes God's heart hurt. Kaya yung puso ng Diyos na sasaktan. Because we compromise our values. Ano ba? Ito yung masakit. When they had crucified Him, they divided up His clothes. Okay, tignan nyo ha. Gusto kong isipin nyo itong mabuti. Wala ba kayong makikita na picture ni Jesus na yung lower part na yan? Walang sakto. Laging meron. Kahit yung mga wood carvers sa Paite, Laguna, na magagaling na mga wood carver, hindi nila ma-imagine kung paano nila gagawa ng krusipiho na walang saplo si Jesus. They cannot imagine. Why? Biblically, at the time when Jesus was crucified, lahat tinanggal. Walang saplo. They divided. At pinagsugalan nila yun. Kaya si Jesus na nakapako, lahat ng kahigiyan tinis para sa'yo. Palatakan mo naman siya. Ang masakit, 36. Sitting down, they kept watch over him there. Mabulang sila. Pinagmamasdan nila si Jesus na walang sagot. What is the thing about this? Sobrang magmamahal ni Lord para sa akin. Sobrang sakit na tiniis niya para sa akin. And people do not know that. Hindi nila alam kung gano'ng tiniis si Jesus. Hindi nila alam kung gano'n tayo pamahal ni Jesus. And yet we compromise our values. You as a Christian, you keep on compromising. As if
bring us here. He endured every agony. Tiniis niya lahat ng hirap. Physically, He was tormented. Mentally, He cannot believe. Those disciples of mine betrayed me, denied me. Pinalakad kita, Peter. Sabihin mo, hindi mo kilala. Pinagaling ko ang iyong biyanan, Peter. Sabihin mo, hindi mo kilala. Alam niyo, when we deny God's values, as if we chose to reject that we know God. Para sinasabi mo, hindi kita kilala. Kaya dito makikita ninyo. Ininsulto pa nila. Sino? Above His head, they placed the written charge. Sabihin, yung akusasyon, isinulat nila dito sa taas. Pakiklik mo nga yun, sa paklik. Ito yun. Yan po. Diyan nakasulat sa taas. Ang nakalagay dyan, hindi yung purihin ng Panginoon. It was a written charge. Yung nakalagay na sinabi niya siya daw ang hari ng Hudyo, yun ay akusasyon. Kaya siya tinakot. Hindi papuri. Dahil pag kinanta namin, He is the King of Kings, papuri yun. Pero that time, na sinasabi nila, ito kaya ito naman, bago kasi nagsabi na siya ng hari ng Hudyo. Hindi lang nila, pero totoo naman. Pero hindi na talaga nila naiintindihan. So, isipin niyo ang mystery na inabot ni Jesus. Napakadaming tiis. Pero pinakapos niya ang kanyang misyon para tamang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang pangalan. Kaya kung titingnan mo ang buhay mo, gano'n na makahirap ang mga tinitis mo bilang Christian. Gusto mo na bang mag-give up because of the emotional torture or mental torture na dinadanas mo sa Christian? Gano'n na makahirap ang hindi dinadanas? Pinako ka na ba sa krus? Maybe some of your friends denied you. But the Lord, sabi ng Bible, naranasan niya magpabayaan dyan sa krus para hindi ka na magpabayaan kailanman. Mga kapatid, sabi ito ng Bible, in the middle of the cross was misery. Kanina po ang pinag-usapan natin, in front of the cross was mockery. Ngayon, in the middle of the cross was misery. Now, next slide please. Next slide. Ito yung insult na ginawa sa kanya ng mga chief priest. And saying, sabi ng mga chief priest, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God. Grabe challenge. Paano kung bumaba si Jesus? Hindi may kaligtasan tayo? Paano kung si Lord pinagulan, napigon? Sa palagay niligtas kaya tayo? Buti na lang si Lord, hindi pumatol. Kaya may pattern tayo. Dapat tayo huwag din papatol. Wala pa ka namin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag papatol. Sundan mo sa iyo. Pumapatol ka kasi. Huwag ka papatol. I even told you, di ba wag kayong papatol? Speak loud. Because Jesus did it. Isa mo pala pagpala kayo. The chief priest tried to provoke Jesus. Pinoprovoke nila si Jesus. Then don't be provoked. Jesus did not satisfy these people. Kaya tayong masatisfy na. Papatog ka. Dito, hindi sila pumatog. Hindi siya pumatog. Alam niyo, nakakainsulto to ha. Siguro kung kayo si Jesus, baka bumaba kayo eh. Come down from the cross if you are the Son of God. O, hindi sige, bahala naman dyan. Kayo lang ay liligtas eh. Baka sinumbat ako ba eh. Here you can see how, remember this, you can see how Jesus was focused on God's will, on God's mandate. Ang sabi niya, ang aking layunin ay gawin ang kalooban ng Ama. He was focused about that. Dapat tayo mga Kristiyano, nakafocus kami sa mandate
Nakafocus ka sa gusto ipagawa ng Lord. Huwag mong pakikinggan itong mga pilit kang pinabababa, pilit kang binabagsak. Huwag mo silang papatulan. Amen? Palakpakan natin siya. Napunta natin yung pangatlo. At the back of the cross. Kanina, ano yung ating theme? O, di ba? Ganda. Di ba? Sige. Gay, 1, 2, 3, gay. Yeah, pwede na rin. Medyo konti lang na siya. So, the misunderstood cost of the cross. Ano yung number 1? In front of the cross was mockery. Number 2, in the middle of the cross was misery. Ngayon, doon tayo. At the back of the cross, click please, was ministry. At the back of the cross was ministry. Why? Pansinin nyo, paano naging ministry yan? As they were going out, they met a man from Cyrene. Sila palabas na, kasama mga Roman soldiers. Pinuwersa nila itong si Simon of Cyrene na tulungan siya sa pagbuhat ng krus. Ilang kilo ang 165 pounds? Tulungan niyo ako mag-compute. Ilan po? 60 kilos. 16 kilos. 80 kilos. According sa Jewish culture, this cross was 165 pounds. Kaya, yung kanyang travel na napakalayo, susub-sub ka talaga. Pababa niya, sino gusto bumuhat sa akin? Kahit sa likod lang ako. Ay baka magpunahan tayo pababa. 165 pounds. Hirap na hirap niya. Now, gusto ko isipin niyo mabuti, itong si Simon of Cyrene, hindi niya ito nakasalubong lang ng basta. There was really an analogy. Sabi ka talaga itong paghahalitulan, kung paano natin paggagaangin ang krus ni Kristo sa panahon ngayon. Dito, amin natin gumaang yan, kasi kaya may katuwang siya. Ganon din sa mga ng church. Dapat maintindihan mo, yung cross of Christ, next time you see this cross, this speaks of ministry. Katuwang ni Jesus, tumulong sa kanya si Simon of Cyrene now. Anong ginawa niya rito? They forced him to carry the cross. Why? Bakit they forced? Kasi ayaw niya. Sino ba ang Simon of Cyrene? Ano yung bakit yung buhay ni Simon of Cyrene? Tatlong beses siyang binanggit sa Synoptic Gospel. Pag sinabi Synoptic Gospel, yung Matthew, Mark, Luke dyan, 4 na aklat. Sa 4 na aklat dyan, yung 3 aklat dyan, binanggit siya, tigi 1 beses lang. At yung pagkakabanggit sa pangalan niya, ay napakahalaga. At gusto ko maintindihan nyo ganito, no? Pinuwersa siya dyan para tulungan si Jesus. Noon. At ano yung Cyrene? Maintindihan, ano yung Cyrene? Ang Cyrene na yan, sa panahon ngayon na, ito yung modern day Libya. Alam yung Libya? Yung isang bansa, it's an Arab country, I guess. So, ngayon, taga doon si Simon of Cyrene. Ngayon, nasabi rin ng Bible, kung mapapansin niyo, he was forced to carry the cross. Anong meron kay Simon of Cyrene? Alam niyo, sa pag-aaral, ito nga yung tinatawag nilang modern Libya, ay kung tawagin nila ngayon ito, yung Santorini, under na siya ng Greece. Alam niyo, pag nakita niyo yung Santorini, ang ganda na it's a tourist spot. Maganda siya lugar na. Paliniwala ko sa inyo, bakit ito naging ministry? Tumuan, very obvious, dapat ang mga leader tumutulong sa church. Amen? Amen. Pero gusto ko punta niyo yung next slide. Punta natin yung next slide. Ito na. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. Ito yung dako ng mga bungok. Makikita niyo, mababasan niyo sa Bible na si Kristo ay pinako dun sa Golgotha. Ano yung Golgotha? Golgotha means the place of the skull. Why?
Ang Golgotha ay outside Jerusalem. Ulitin ko, ang Golgotha ay sa labas ng Jerusalem. Doon ine-execute talaga lahat ng mga kriminal. Diyan, sa lugar na yan. At si Jesus ay inilinya nila sa mga gusto nilang mamatay sa Golgotha. Ngayon, lahat ng pinapatay, listen, lahat ng pinapatay diyan sa lugar na yan ay mayroong extreme criminal record. Sobra criminal record nila. Pero si Jesus, isinama nila doon. Kaya doon talagang lahat ng uri ng kamatayan, isa lamang yung tinatawag nila na pagpapako sa krus para mamatay. Pero dito, lahat ng klase ng uri ng pagkamatay ng tao bilang parusa ay nangyayari dyan sa Golgotha. Nasubukan niyo na ba yung pagka yung pinumusta ka? Halimbawa sa MRT. O kumusta yung sa MRT? Ay, kalbaryo. Kalbaryo sa hirap. Why kalbaryo? Bakit kalbaryo? Tandaan mo rin yun. Ito yung tawag na Golgotha. Sa Latin word ay Calvaria. Ulit ha? Yung word mo na yung Golgotha, sa Latin, Calvaria. Ang ibig sabihin yan. Ngayon, pag in English na, nagiging Calvary. Gusto mo naintindihan ito? When Jesus died at the Calvary, hindi lang siya basta nung ipinako. Hindi lang siya pinahirapan. Kasi alam natin, sinabi Calvario, dumanas ng mga hirap. Ay, naku, Calvario, kayo ako ba? Ako kasama yung Islam, ay, naku, Calvario, pagsasama namin. Oh. Pero walang ganito ito, ha? Ito parang puro paraiso. Ano yung Islam tsaka Jansen, paraiso yan. Walang Calvario dyan. Walang pa kami naman si Lord. Amen. So, what I'm saying is this. Dito, yung dinanas ni Jesus, hindi lang siya pinahirapan. Ang naranasan niya, kamatayan. Kaya pag narinig yung Calvaria, o Calvary, isipin nyo, hindi lang pinahirapan, kundi nagkaroon ng kamatayan. Tanong, kumusta ka na sa ministry mo? Dumadanas ka rin ba ng kahirapan? Nakanaras ka na rin ba ng kamatayan? Wala pa. Tanong ka namin mo, ikaw ba? Ilan ka ba? Wala. Wala pa tayong dadanas na hirap. Hindi ka pa napapa ako eh. Hindi ka pa nagbubuhat na kahit yung kapilangan lang ng krus eh. Wala pa nagbubuhat sa iyo eh. Ang problema lang naman natin kayo sa Christian life, mga marites. Yun lang, chismis. Grabe na sa chismis, nag-backslide ka, Diyos ko no. Panginoon ko, parang nasayang kamatayan ni Cristo sa krus. Please. As sinasabi dito, there is a ministry. Now, I want you to understand. So Jesus died at the cross. When Jesus died at the cross of Calvary, ano sumunod? Pag nagkatapos siya mamatay siya ng buhay ng makulit, nagpakita sa mga alagad. Ngayon, magpakita sa mga alagad, sa dami ng pwedeng sabihin, ang una niya sinabi, go ye. Preach the gospel. Sa dami ng pwedeng sabihin, ba't niya sinabi na, humayo kayo. Pangaral niyo mabuting balita. Turuan niyo siya sumunod sa mga pinag-uutos ko. Bautismo niyo siya sa ngalan ng Ama at sa Espiritu. That's a point. It's a ministry. Why? I already died. I already saved you. But people out there doesn't know that I died for them. You, who are my witnesses, must go and preach to them the power of the God. Doon siya sabi ng Bible na power of salvation, yung kanyang pagliligtas sa atin. Hindi ko alam. That's why kailangan mo humayo. Kaya kailangan mo mag-share. Kaya kailangan mo sabihin na mabuting balita sa mga tao. Hindi kasi nila alam. Kaya nga nakakalungkot. Minsan, ikaw mismo, Kristiyano ka na matagal, leader ka na, humihinto ka rin. Bakit hindi mo ito naiintindihan? When you see this cross, it's ministry. Pagkatapos si Kristo mamatay, nabuhay na maguli. At sinabi sa mga alagad niya, humayo ng ipangaral. Bakit? Natilaf ba ang kamatayan niya? Was na. Kaya lang hindi alam ng mga tao. Kaya nga, ang tawag pagka ikaw humayo, ang dala mo, good news. Mabuting balita. Kasi si Jesus na pinatay nila ay muling nabuhay. Yan ang aking Panginoon.
of the cross, there is a ministry. How? Pag ikaw hindi ka nagpagamit sa gawain nyo, hindi mo naiintindihan ang krus. Kaya tayo po dito, ini-involve natin lahat. Meron tayong men's, gusto natin lahat ng tatay, magamit. May women's, lahat na kababaihan. May youth, may young couples, may children. Gusto niyo buong church must go and share to others the good news that I saved you on the cross. People doesn't know that. Sino gagamitin niya? Tayo rin. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun kapatid. Tayo yun. Wala na iba. Kaya isipin mo, the reason why God allowed you to be in this church, to be a part of the Lord's ministry. Magsama-sama tayo. Iparating namin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Amen? Okay. Wala pa ka natin siya. Now, to conclude this message, punta natin ang conclusion ng mensahe nito. Bago natin bigyan ng conclusion, gusto ko lang pakita sa inyo itong buhay itong kapatid natin na si Simon. He lived his life to carry the cross. Why? Kasi pwede siya ditong umayaw ng mga hulugan ng kanyang kamatayan. At alam mo, please, pakituloy ko rin. And willing to carry the cross. He was so willing, kaya umabot sila dyan. In other words, hanggang tinapos yung pagbubuhat mo ng krus, huwag kang bibitaw. Bumitaw lamang si Simon nung makarating sila sa destination. May ministry ka. Huwag kang bibitaw hanggang hindi pa tapos ang ministry pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Amen? Kasi isa pang palakpak para kayo. Puntaan natin yung ating conclusion. Next slide, please. Saba? When Christ was nailed, kung siya pinako. When Christ was nailed, sabihin nabayubay, bled, sabihin dumugo, and died. It was God saying to you, I love you. Amen. Nung si Kristo ay napako, nabayubay, nagdugo, namatay. Yun ang ating Diyos na nagsasabi sa iyo, anak, mahal ka. Malampakan natin. Tayo natin ito ngayon, mga kapatid, tayo manalangin. Let's thank the Lord for this day. Salamatan natin ang ating Panginoon ngayong araw nito. Hallelujah.